Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga, and syempre kay Riza May and kay Bimbi. So unahin nating pag-usapan mga Kadabarkads ang ipinagtataka po ng mga netizen. Nangyari po ito kanina mga Kadabarkads during closing po ng programang Itbulaga pakatapos po ng GB5. May bumati po kasi kay Bossing Vic Soto mula po sa katapatang programa na It's Showtime, mula po kay Vice Ganda. Sabi po ni Vice Ganda sa live episode po ng It's Showtime, "Hi guys, may babatiin lang ako. Yung idol ko, hi Bossing Vic Soto, I love you." Ganyan po yung kanya naging statement. Ngayon, since naka-monitor nga din po ang Itbulaga dito po sa It's Showtime, nakarating po ito kay Bossing Vic Soto. At eto nga po yung naging statement ni Bossing Vic Soto kanina. Sabi niya, "Teka, may bumati sa akin kanina eh. What's up, Vice? Mag-uusap tayo ha?" Ng masinsinan. Ngayon, nagulat po yung mga Dabarkads host natin, mga Kadabarkads. Napasigaw pa nga po sila, "Ha? Ano yun?" Ayan, nagulat sila mga Kadabarkads. Tapos sabi pa ni Bossing, "Basta ang masasabi ko lang sa'yo, mwa chup chup." At sa mga nagtatanong at nagtataka kung ano po yung pag-uusapan ni na Bossing at Vice Ganda ng masinsinan, ito po yun mga Kadabarkads. Ito po yung may kaugnayan sa MMFF or Metro Manila Film Festival na ipapalabas by December 25. Ito na po yung pagkukumpirma ni Bossing Vic Soto na meron nga po silang collaboration ni Vice Ganda. At hindi pa man po na-anunsyo ni Bossing Vic Soto at Vice Ganda ng opisyal, pinagkakaguluhan na agad ito sa mundo po ng social media na para bang nagulat po sila kasi first time in the history po ito na mangyayari na yung nagbabanggaan po sa noontime show abay magkakaroon ng collaboration at magsasama sa isang movie. Ito nga po yung ilan sa mga komento ng mga casual netizen. Baka may movie sila this December at bilang pagpapromote, siguro si Vice magigess sa EV, tapos si Bossing sa It's Showtime. Baka directed by John Robles Lana. So grabe yun mga Kadabarkads. Sobrang nakaka-excite. Ano kaya yung kwento? Ano kaya yun? 'Di ba mga Kadabarkads, maging ako po, sobrang excited kasi parang first time ata itong mangyari mga Kadabarkads. Sabi pa ng isa, mukhang magtatambalan tong dalawa sa MMFF. Yes, mga Kadabarkads. At ito po yung may kaugnayan sa deleted post ng isang nga pong parang performer. Hindi pa dapat ito i-anunsyo pero nauna na po sila kaya naman umugong na ito sa mundo ng social media. At bilang pagkukumpirma mga Kadabarkads na ito ay opisyal, ayun nga po dito sa isang write-ups, comedy icon Vice Ganda of It's Showtime and Vic Soto of Itbulaga are set to return to the big screen after a now deleted social media post by Glim artist Sophie Fermazzi hinted at a possible movie collaboration between the two. Before the post was taken down, Fermazzi on her Facebook page promoted her musical guest performance for Vice and Big unconfirmed upcoming film at a Gateway 2 Mall event on July 5. Netizens were quick to screenshot the photos before they were removed, sparking ongoing discussion about the long-awaited possibility of seeing the Zoo Comedy Titans share the big screen. So eto po yun mga Kadabarkads at mangyayari po yan by July 5 yung announcement po ni Bossing Vic Soto. Dito po yan mga Kadabarkads mangyayari sa Gateway to Mall. So July 5 po yan mga Kadabarkads at yan yung yayanig sa mundo po ng noontime at sa mundo po ng social media. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin itong malaking revelasyon po ni Miss Chris Aquino para po yan kay Bimbi. So si Bimbi po pala mga Kadabarkads, sumakit po yung kanyang tiyan
during hosting po ng programang Itbulaga. Hindi daw po yun ipinahalata ni Bimbi mga kadaver cards bagkos ay professional pong nagtrabaho dito po sa Itbulaga. Ayon nga po dito sa article na lumabas, Chris Aquino ipinagmalaki ang kabutihan ni Bimbi, nagtrabaho kahit may sakit at nagbigay pa ng 20,000 para sa kanilang pamilya. Hindi maitago ni Chris Aquino ang kanyang pagmamalaki sa bunsong anak na si Bimbi Aquino Yap matapos nitong muling patunayan ang kanyang pagiging responsable, masipag at mapagmahal na anak sa kabila ng murang edad. Isa sa ikinuwento ni Chris ay ang dedikasyon ni Bimbi sa kanyang trabaho bilang guest co-host ng Itbulaga. Kwento ng aktres, kahit nakakaranas ng matinding pananakit ng tiyan or upset stomach, pinili pa rin ang kanyang anak na pumasok sa trabaho at tapusin ang kanyang mga obligasyon. Ayon kay Chris, hindi rin umano ipinahalata ni Bimbi sa kanyang mga kasamahan na masama ang kanyang pakiramdam, sa halip na natili itong profesional at masayahin na habang ginagawa ang kanyang trabaho. Sa video na kuha ng assistant ni Bimbi na si Jack Salvador, napansin lamang umano ni Riza May Dizon na tila hindi maganda ang kondisyon ng kanyang co-host. Makikita raw na sa naturang video na malumanay na hinaplos ni Riza ang tiyan ni Bimbi. Habang kinakamusta ang kanyang kalagayan, isang simpleng eksenang ikinatuwa rin ng maraming netizen dahil sa magandang samahan ng dalawa. Ngunit hindi lamang ang kanyang pagiging profesional ang ipinagmalaki ni Chris, mas lalo pa siyang naantig ng kusang magpadala si Bimbi ng 20,000 sa kanyang GCash upang may magamit siyang pambili ng mga bagong damit para sa kanyang kuya na si Josh Aquino. Ayon kay Chris, ang perang ipinadala ni Bimbi ay inilaan para makabili ng mga damit si Josh mula sa isang plus-size clothing brand. Tanda ng pagmamalasakit nito hindi lamang sa kanyang ina, kundi maging sa kanyang nakatatandang kapatid. Sa kanyang mensahe, hindi napigilan ni Chris na purihin ang anak. Ayon sa kanya, sobrang responsable si Bimbi dahil naunawaan nito ang mga plano ng kanilang pamilya. Alam umano ng binata na isa sa mga pangarap ng kanyang ina ay maipaayos ang kanilang tahanan sa Alto Tarlac. Gayon din ang makabili ng mas malaking SUV na magagamit nilang mag-iina. Ibinahagi rin ni Chris na sa kanilang pamilya sama-sama silang nagtutulungan upang maabot ang kanilang mga pangarap. Aniya, hindi lamang siya ang gumagastos o nagpaplano para sa kanilang kinabukasan, kundi maging si Josh at Bimbi ay natutong makipagbahagi o makibahagi sa kanilang mga gastusin at layunin bilang isang pamilya. Para kay Chris, ang kanilang samahan ay hindi lamang umiikot sa pagmamahalan kundi pati na rin sa pagtutulungan at pagbabahagihan ng responsibilidad. Ito umano ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling matatag ang kanilang relasyon sa kabila ng maraming pagsubok na kanilang ipinagdadaanan. Nakaka-proud naman si Bimbi mga kadaver cards, diba? Kahit po may masakit sa kanya, talagang very professional niya po itong nadadala mga kadaver cards, and also kusa po siyang nagpapadala ng pera pag alam niya pong may nangangailangan sa kanilang pamilya. Very mga kadaver cards, no? Very responsable at ganyan po siya pinalaki ni Miss Chris Aquino. So kayo ba mga kadaver cards, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.